sana'y paniwalaan na pipiliin ka araw-araw. At alam kong aking kaya, alam ko ang hindi, alam kong aking kailangan upang pagsilbi. Hanggat may kabutihan, hanggat may pag-ibig, liwanag ang mananaig. Ang awiting rosas ay tumutukoy sa mga rosas na bulaklak. Ngunit ang mga liriko na ito ay may mas malalim na kahulugan. Ang mga rosas ay simbolo ng pag-ibig, pagmamahal at kagandahan. Ay pumukol sa pipit sa sanga ng isang kahoy, at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na makayapang lumipat, at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumigas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pagmanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Sa awit na ito, isang ibon ang nadisgrasya dahil sa pagkakapana, marahil sa kanya ng isang mama. Nabanggit sa unang taludtod na may tumama, pumukol sa pipit na nasa sanga ng isang kahoy. Hindi na makalipad muli ng maayos ang ibon dahil sa sobrang sakit ng pagkakatama sa kanya ng pana. Nabanggit sa mga susunod pang taludtod na nahulog ang ibon hanggang sa inihalin tulad ito sa isang tao, na kung magsasalita ay sasabihin ang mga katagang, mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Kapag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Sa pamamagitan ng mga salitang ang pipit, ang kanta ay nagpapahiwatig ng sakit, lungkot at pagdurusa. Ipinapakita nito ang emosyonal na pag-iyak ng ibon at ang pagkakaroon ng malalim na pighati sa puso. Ang kanta ay naglalarawan ng pag-ibig na nawala at ang pag-iyak bilang paraan ng pagpapahayag ng lungkot at pagsisisi. Marahil ay magtataka ang marami kung bakit inahilan tulad ang ibon sa isang tao na nagsalita ng mga katagang nabanggit. Isa itong pang-agaw atensyon sa awit na ito, gamit ang psikolohikal na konsepto ng pag-aanalisa ng tula. Ang isang sitwasyon ay sumasalamin sa buhay ng isang tao, kung saan habang siya ay buhay pa, patuloy siyang sinasaktan ng kanyang kapwa. Ngunit kapag ito ay pumanaw na, kung kailan huli na ang lahat, ay malulungkot at iiyak na lamang ang kapwang taong nanakit. Kung kailan huli na ang lahat, ay doon na lamang ang hustong pagsisisi sa nagawang kamalian. Alam nyo, para mas maintindihan nyo, huwag niya tayong lumayo. Parang mga magulang lang natin to. Masakit sa tenga ang paulit-ulit na sermon ng magulang. Pero mas masakit kung walang magulang na nagtatama sa'yo kapag nagkakamali ka. Hanggang may magulang tayo, mahalin natin sila at irespeto. Sundin natin sila. Alam nyo kung bakit? Maswerte tayo dahil may mga magulang pa tayo. Sa kanyo yan marirealize kapag wala na sila. Tulad sa awit na yan. Kapag pumanaw anya ang buhay ng pipit, may isang pipit na iiyak. Ganon din tayo. Kasi nasa huli yung pagsisisi.
Kaya mahalin natin ang mga magulang natin. Kahit ano pang ginawa nila sa atin. Dahil di ka aasenso sa buhay kapag may galit ka sa magulang mo. Sabi nga sa Biblia, sa Efeso 6:1-3, Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Alam natin na hindi magtatagal ang mga magulang natin na sa ngayon ay kumukupkup sa atin. Bukas makalawa, aalis sila sa mundong ito. At sa panahong yun, tayo na lamang mga anak ang magdadala ng pasanin ng ating buhay. Kaya't ngayon palang maaga pa, paggandaan na natin kung papaano tayo titindig sa panahong yun. Sino kaya yung pinangakuan ng Diyos ng maunlad na kinabukasan, magandang kinabukasan sa hanay nating mga anak? Kaya kung tatanungin niyo ko, paano gaganda ang kinabukasan mo? Depende yan sa kung papaano mo tinatrato ang magulang mo. Pag masama ang trato mo sa magulang mo, kapag lapastangan ka sa iyong mga magulang, kakainin mo yan pagdating ng araw. Aanihin mo ang masamang kamalasan sapagkat susumpain ka ng Diyos ang mga lapastangan sa kanyang mga magulang. Pero kung gusto mo ng magandang kinabukasan, pagsilbihan mo yung mga magulang mo hanggat buhay pa sila. Hindi naman yung pagsisilbi katulad ng isang alipin. Ako bilang anak, pinag-aralan ko yon. Wala pa akong nakitang pinagpalang anak na lapastangan sa kanyang mga magulang. Pinagdidiinan ni Apostol Pablo, sundin mo ang iyong magulang. Igalang mo ang iyong ama at ina. Yan ang unang utos na may pangako. Ang pangako, giginhawa, lalawig ang buhay mo dito sa lupa. Di natin mapipili sino ang maging magulang natin. Ang namimili maging magulang natin ay ang Diyos. Kaya sa mga panig na anak na tulad ko, habang andyan pa sila, nakikita pa natin, mahalin natin sila, bigyan natin ng pagpapahalaga. Dito sa Mindanao na kami balay, ang kanhing alagkaw ni nanay kong tatay. Sila na panguhag, uway o bagagay, aron babaylo ang mga isdang gagmay. Ang buyayang ay butuanan, poksong ay tungkol sa isang water slider na halos hindi masira ang ibabaw ng tubig habang tinatahak nito. Ang kantang ito ay tungkol sa kapayapaan. Usahay magadamgo ako na ikaw ug ako naghahigog maay nganong damguhon ko ikaw damguhon sa kanuna. Ang uhasay ay isang uri ng tradisyonal na awiting bayan ng mga Cebuano na nagmula sa rehiyon ng Visayas. Ang awiting ito ay may iba't ibang interpretasyon, ngunit ang mga pangunahing tema at simbolismo nito ay ang panguna, pag-ibig at pagtataksil. Ang uhasay ay sumasagisag sa isang taong mahal mo na nagpapakita ng pagmamahal at pag-aalala. Pangalawa, kalayaan at pagsilan. Ang pag-awit ng uhasay ay sumasagisag sa kalayaan at paglisan ng isang taong mahal mo. Pangatlo, pagmamahal at pag-aalala.
Ang awiting ito ay nagpapahayag ng pagmamahal at pag-aalala sa isang taong mahal mo. Pang-apat, pag-asa at pagtitiwala. Ang uhasay ay sumasagisag din sa pag-asa at pagtitiwala sa hinaharap. Halimbawa ng mga liriko, uhasay, uhasay, ayaw na ako. Uhasay, uhasay, mahal na mahal ko. Ang uhasay ay isang awiting bayan na nagpapahayag ng mga damdamin at karanasan ng mga Cebuano. Katong Tagalog hindi nalagot tumapasang Nakatong Tagalog hindi nalagot tumapasang Toma na isang uri ng tradisyonal na awiting bayan ng mga Tiboli, isang katutubong grupo sa Timog Cotabato, Mindanao. Ang awiting ito ay may iba't ibang interpretasyon, ngunit ang mga pangunahing tema ay simbolismo nito ay pag-ibig at pagtataksil, kalayaan at paglisan, pagmamahal at pag-alala, pag-asa at paniniwala. Halimbawa ng mga liriko, tuman-tuman o yadi ko, tuman-tuman ayaw na ako. Ang tuman ay isang awiting bayan na nagpapahayag ng mga damdamin at karanasan ng mga Tiboli. Ang Luis Kawayan ay isang tula na nagpapahayag ng pag-ibig, pag-asa ng mga pangarap sa pamamagitan ng simbolismo ng kawayan. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pagmamahalan, pagkakaibigan at ugnayan sa kapwa kahit sa kabila ng mga pagsubok.